Luna, Surigao del Norte, niyanig ng magnitude 6.0 na lindol. Pasok sa eskwelahan at trabaho maging ang inter-island travel, sinuspinde ng municipal government. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling binisita ang mga biktima ng lindol sa Northern Cebu. Mga residente umapela sa Pangulo ng karagdagang supply ng tubig at tents. Wind signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Ramil. Babala ng storm surge, inilabas ng Pag-asa. Department of Health Secretary Ted Herbosa nag-report na sa Independent Commission for Infrastructure hinggil sa Super Health Centers. Dalawang overseas Filipino workers na napaulat na nawawala sa Hong Kong natagpuan na. At rollback sa presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 17, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nanindigan ang Independent Commission for Infrastructure na hindi kahinaan ng komisyon kung hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang investigasyon. Giit ng ICI, mayroon pa naman silang ibang mapagkukunan ng impormasyon at ebidensya. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control scandal. Ang mag-asawa ang may-ari ng construction companies na nakakuha ng pinakamaraming kontrata ng infrastructure projects sa gobyerno. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, karapatan ng mga Diskaya na magdesisyon kung makikipagtulungan o hindi sa komisyon. Hindi rin ito nangangahulugan na walang pangil ang ICI sa mga pinapatawag nitong mga personalidad. It doesn't expose any weakness on the part of the commission because, as I said, we were able to get information regardless on who or from which source it may be. They invoke their right for whatever reason based on the advice of their lawyers. Giit ni Hosaka, bukod sa mga Diskaya, may iba pa naman silang pagkukunan ng impormasyon at ebidensya na makakapagturo kung sino pang malalaking personalidad ang nasa likod ng anomalya. Kaya hindi makakaapekto ang pagbitiw na mag-asawa sa mga isinasagawang mga pagbubusisi ng komisyon. I don't think that'll label the ICI as toothless because that right is being invoked also in other investigative forums. Samantala, tiniyak naman ni Hosaka na nagpapatuloy ang case build-up ng ICI, hindi lang sa Diskaya couple, kundi sa iba pang personalidad na nasasangkot sa flood control scandal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang makipagtulungan si DPWH Secretary Vince Dizon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay matapos ibunyag ng mambabatas na may ilang appointees umano ang kalihim na may koneksyon sa mga kontratista. Pagtitiyak ng kalihim, matatanggal at mananagot ang sinumang opisyal na mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Ang detalye sa report ni Jed Naresina.
Pahayag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na handa siyang makipag-usap at makipagtulungan kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Ito ay matapos sabihin ng mambabatas na mayroon umanong appointee si Secretary Dizon na may koneksyon sa mga kontraktor. Ayon sa kalihim ng DPWH, mahalaga na maibahagi ng mambabatas ang kanyang nalalaman dahil malaking tulong ito sa ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng hanay ng ahensya. Kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yun immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yun. Nagpasalamat din si Secretary Dizon kay Congressman Leviste sa kanyang report at kaugnay nito, humiling itong bigyan siya ng dagdag impormasyon para agad maimbestigahan. Tiniyak niya na agad niyang tatanggalin sa pwesto at kakasuhan ang sinumang opisyal na mapatutunayang may koneksyon sa mga kontraktor. Lalong-lalo na aniya kung madiskubre at mapatunayan niyang tumanggap o nanghingi ng anumang pabor o lagay ang mga ito. Iba yung may kinakausap, iba yung nanghihingi sa kontraktor. Iba yun. At yun, yung nanghihingi sa kontraktor o kumakausap para manghingi, ibang usapan yun. And again, no, I'm asking Congressman Leandro, kahit in private, sabihin niya sa akin, give me details. And we will remove all of them. And not only that, we will even file cases against them. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipapa-auction na ng Bureau of Customs sa mga mamahaling sasakyan ng kontrobersyal na contractors na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Keith Osaka, posibleng gawin ito ng BOC sa mga susunod na linggo. 13 mga mamahaling sasakyan ng mga Diskaya ang nakitaan anya ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento. In a couple of weeks, I think, upon, according to Commissioner Nepomuceno, they're just going through the process of approvals with the DOF. And they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, no? Yung once mabenta na yung mga auto niya. Dumating ngayong araw si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa kalihim, naimbitahan sila ngayong araw para sa interagency meeting sa komisyon. Mula sa Taguig City, ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, ano ang natalakay ni Secretary Herbosa at ng ICI sa kanilang pagpupulong? Ella, ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, ibinahagi niya ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ginagawa nilang pag-iimbestiga o investigasyon sa mga super health centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayong araw nakatakda ang interagency meeting ng Independent Commission for Infrastructure kasama ang Department of Health, Department of Education at Department of Agriculture. Mag-aalas 9 ng umaga nang dumating si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa para sa nasabing meeting. Ayon sa kalihim, ang pagpapatawag sa kanya ng komisyon ay may kaugnayan sa ginagawang pag-iimbestiga ng kagawaran sa super health centers sa bansa. Pinatawag ako because nabasa nila sa newspaper yung ginagawa kong mga investigation sa iba't ibang super health center sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So because of that, tinawag ako and they said to me 3 things. Number 1, sabi nila, continue this investigation and whatever I find to submit to them. And number 2, sabi nila, whatever support I need from them, pwede daw ako bigyan ng suporta in terms of the investigations I'm doing about infrastructure projects.
Kaugnay nito, inisa-isa na ng ahensya nitong nakaraang mga araw ang pag-iimbestiga sa mga super health center na nananatiling non-operational sa iba't ibang lugar gaya sa Marikina at Antipolo. Batay sa datos ng DOH, since 2021 hanggang ngayong araw, higit 800 ang super health centers na funded ng Health Facility Enhancement Program. Samantala 300 naman ang ongoing ang construction at 196 naman ang operational. 17 naman ang partially operational habang 300 pa ang non-operational. Paliwanag ni Secretary Herbosa, ang mga datos na ito ay preliminary pa lang at maaari pang suriin ayon sa rekomendasyon ng independent body. Samantala inaasahan din ngayong araw ang DepEd at DA kung saan posibleng matalakay ang classroom buildings maging ang farm-to-market road projects. Samantala, Ella, kaninang 10:30 ay biglang tumating dito sa tanggapan ng ICIC na Bota City Representative Toby Tiangco. Ayon sa mambabatas ay muli siyang naimbitahan ng komisyon ngunit hindi niya alam o walang nabanggit sa kanya ang independent body kung ano ang kanilang tatalakayin ngayong araw. Nabanggit din ni Representative Tiangco na ngayong araw ay wala naman siyang dalang anumang dokumento na iprepresenta sa harap ng ICI. At ayan ang abangan natin mula rito sa Taguig City. Balik sa iyo, Era. Maraming salamat, Jed Neresina. Matapos ang naunang inspeksyon ng Department of Health sa itinuring na Haunted Health Center sa Marikina, iginiit ng lokal na pamahalaan na nagawa na nila ang proyekto kahit nagkulang ang DOH sa pagpondo rito. Ngunit giit ng kagawaran, may naunang kasunduan na dapat sinunod ng LGU. Ang detalye sa ulat ni Mia Alonzo. Itinanggi ng Department of Health ang naging sagot ng Marikina City LGU na hindi sila pinondohan ng ahensya para matapos o maituloy sa Phase 2 ang Super Health Center ng lokal na pamahalaan. Kamakailan ay ininspeksyon ng kagawaran ng Barangay Concepcion 2, Marikina City. At dito, nakita ng ahensya na sa 500 Super Health Center na dapat naitayo, isa sa 297 non-operational Super Health Center ang nasa lungsod ng Marikina. Giit ng DOH, hindi totoong hindi nila binalikan ng lokal na pamahalaan para pondohan. 22 December 2022. So the city already committed to finish it. And then sinabi na the city is also allocated a budget for the hiring of additional workers and technical health personnel of our Concepcion 2 Super Health Center. So nadinig ko yung city administrator, sinasabi hindi ko binigyan ng pera. Hindi ko totoo yun. Sila, sabi nila, sila na magpopondo noong remainder. So natapos namin yun in 2023. Paliwanag pa ng ahensya, kung sinunod ng Marikina ang naunang pinag-usapan na medium-sized Super Health Center ang itatayo, mayroon ng mabubuo na functional health facility, kagaya sa Sitio Tansa sa Antipolo City. Kasi nakakita ako ng 21 million pesos na hindi napakinabangan ng kahit na sinong may sakit. Nagamit sana natin sa gamot, sa lab test at sa na-hospital. Okay? Pero ito, happy naman ako. At least 19.5 million, magtutulungan na lang kami with the regional office, mabigyan ng lisensya yung x-ray at laboratory. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang 21.5 million pesos ng Marikina LGU ay maaari na sanang makabuo ng isang medium na Super Health Center gaya ng sa Antipolo na natapos sa halagang 19.5 million pesos. Ito aniya ay kung sinunod lang ng lungsod ang naunang napagkasunduan. Dagdag pa ng ahensya, base sa request ng LGU, nais ng mga ito na gawing 4-story building ang Super Health Center sa kanilang lugar at i-maximize ang laki ng lupa. Kaya ang 21.5 million ay naubos lamang sa Phase 1 na pundasyon. Yun kasi ang daming modification and I don't know what they want to build with ang nangyari doon, nung nagpa-modify sila, actually, the previous mayor, sabi nila sila na lang ang gagastos nung remainder. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Sila po ang nag-certify na sabi nila that certifies that yung city government na po ang magpopondo ng remaining budget. Yan, the city government has allotted the necessary funds
for the completion and construction of the Concepcion 2 Super Health Center. So pinangako na yon. So hindi totoong hindi dininay namin. Samantala sa pahayag naman ng Marikina LGU, nanindigan naman sila na misleading at irresponsable ang pahayag ng DOH. Giit ng lungsod, ang pondo mula sa DOH ay para lamang sa Phase 1 o structural works ng proyekto at natapos na ito ng lungsod, batay na rin sa sertifikasyon mismo ng DOH. Ayon pa sa LGU, ilang ulit silang humiling ng karagdagang pondo para sa susunod na mga phase ng proyekto, ngunit wala umanong naibigay ang ahensya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na ipagpapatuloy nila ang proyekto gamit ang sariling pondo upang maibigay sa mga Marikenyo ang serbisyong pangkalusugan na karapat-dapat sa kanila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagtipon-tipon ngayong araw ang ilang mga grupo upang ipanawagan ang agarang pagpapanagot sa mga personalidad na sangkot sa isyu ng mga anomalyang flood control projects. Namigay ang mga ito ng puting laso sa mga commuter at motorista bilang simbolo ng anilay malinis na pamamahala. Mula sa Quezon City, may makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, sino-sino yung mga grupong nanawagan ng agarang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon? Magandang umaga, Ella. Nagtipon-tipon nga kanina sa Camyas Corner EDSA ang ilang kasapi ng Akbayan Party List, Tindig Pilipinas at Youth Against Kurakot. Nanawagan sila sa gobyerno na dapat may masasampahan na ng kaso para mapanagot ang mga sangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Halos 3 buwan na anila mula ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo na ipinangako nitong papanagutin ang mga kurap o gumawa ng katiwalian pero wala pang nangyari. Dapat na nilang isa publiko ang Bicameral Conference para sa national budget, pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno at hindi puro pangako lamang. Dapat iwasan nila ang mga illegal na insertion sa pambansang pondo. Namigay ang mga ito ng puting laso kanina sa mga dumadaang motorista, pasahero. Simbolo nila ito ng malinis na pamamahala kasama ang hiling ng katotohanan at papanagutin ang mga may kasalanan sa pamahalaan. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Planong sampahan ng reklamo ni Tuguegarao City Mayor Myla Rosario Tinque ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways dahil sa umano'y mga palpak na proyekto sa lungsod. Ayon kay Mayor Tinque, inihahanda na umano ng City Legal Office sa mga kakailanganing dokumento para sa pagsasampa ng criminal and administrative complaint laban kay DPWH Cagayan 3rd District Engineer Esmeralda de Guzman. Kaugnay umano ito ng mga isinagawang reblocking sa kalsada sa CSU Carig noong Oktubre 9 sa kabila ng direktang kautusan ng DPWH na ipatigil ang lahat ng reblocking activities. Umaasa si Mayor Tinque na bibisita si DPWH Secretary Vince Dizon upang personal na makita at ma-inspeksyon ang mga umano'y questionableng proyekto sa Tuguegarao City. Wala pang komentaryo o tugon ang inaakusahang DPWH official sa isyong ito. Magkatulong ngayon ang Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapalakas ng maritime law enforcement capability ng Philippine Coast Guard. Ito'y kasabay ng patuloy na magandang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa maritime affairs. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang layunin nitong mas pinalakas na maritime law enforcement ng Philippine Coast Guard? Ella, itong pinagtibay na maritime law enforcement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay upang mas mapalakas pa yung hanay ng Philippine Coast Guard pagdating sa pagpapatupad ng mga batas sa karagatan.
Nilagdaan ngayong araw ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang cooperation program sa pagitan ng dalawang bansa sa BRP Gabriela Silang ngayong araw. Nagkakahalaga ng 140 million pesos ang programang ito para sa mas maigting na maritime cooperation sa Indo-Pacific region. Nakapaloob sa kooperasyong ito ay ang i-offer na 110 courses kasama ang technical at vessel operations upang magkaroon ng mga bagong instructors sa PCG. On-the-job training sa U.S. Coast Guard Training Centers at assistance mula rito para sa maintenance program naman ng PCG. Ayon kay U.S. Ambassador Carlson, magti-training ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard sa Estados Unidos upang mas mahasa ang galing pagdating sa leadership at technical skills. U.S. Coast Guard personnel will work alongside their Philippine counterparts during maintenance and training cycles, building peer-to-peer trust and shared expertise. Likewise, PCG officers will train at U.S. facilities to deepen leadership, technical and sustainment skills, bringing home the knowledge needed to maintain an increasingly sophisticated fleet. Ela, ang ugnayan na ito ay kasabay pa rin ng suportang ibinibigay ng gobyerno ng Amerika sa Pilipinas, hindi lamang sa maintenance ng mga barko ng Philippine Coast Guard, kundi pati mismo sa mismong hanay ng PCG. Yan munang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Good news para sa mga motorista. Posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Base sa inisyal na pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaaring bumaba ng piso at 10 sentimos ang kada litro ng diesel, habang nasa 30 sentimos naman ang inaasahang magiging bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina at rollback na 65 centavos sa kerosene. Sinimula na ngayong araw ng management ng MRT-3 ang pagde-deploy ng tren na mayroong 4 na bagon para sa mas marami pang mga pasahero ang mapagsilbihan nito. Ayon sa management, bibiyahe ang 4-car train set tuwing peak hours kung saan mas dagsa ang mga pasahero. Layo nito na mas mapaikli ang oras ng paghihintay sa mga istasyon at mabawasan ang build-up ng mga pasahero tuwing peak hours sa pagitan ng 7 a.m. to 9 a.m. Bawat 4-car train set ay kayang magsakay ng nasa higit 1,500 na mga pasahero. Mas mataas ang passenger capacity nito ng halos 400 kumpara sa regular na 3-car train set. Imomonitor ng MRT-3 management ang performance ng 4-car train set upang malaman kung i-deploy na ito ng regular sa kanilang maghapong operasyon. Kinumpiska ng Land Transportation Office ang isang luxury car na pag-aari ng isang Korean national sa Bonifacio Global City o BGC kahapon, October 16. Ayon sa LTO, ang Lamborghini car ay nakarehistro na noon pang nakaraang taon pero sealed pa rin ang plaka at hindi ikinakabit. Sinabi naman ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao na ang mamahaling sasakyan ay inangkat ng mga dealer na konektado sa mag-asawang Diskaya na iniimbestigahan dahil sa munay pagpupuslit ng mga luxury vehicle. Muling bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration sa buong bansa simula sa Lunes, October 20, 2025 hanggang May 2026. Paalala ng COMELEC sa mga nais makaboto, samantalahin ang pagkakataong makapagrehistro. Narito ang report ni Dante Amento. Sa mga kwalipikado at nagdanais na magparehistro, bubuksan na muli ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration sa buong bansa. Magsisimula ito sa Lunes, October 20 hanggang May 18, 2026. Ito ay para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakdang gawin sa November 2 ng susunod na taon. Available dito ang lahat ng serbisyo sa pagpaparehistro tulad ng paglipat ng lugar kung saan boboto, gayon din ang mga nais magpabago ng record ng rehistro. Bukas din ang COMELEC sa mga first-time registrant at reactivation ng mga hindi nakaboto sa 2 nakalipas na halalan.
Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 1.4 million ang kanilang target na mga bagong botante na magpaparehistro. Ipatutupad pa rin ng COMELEC ang Register Anywhere at Anytime project para sa mas mabilis na pagpaparehistro ng mga botante. Ito pong pagpaparehistrong ito ay applicable sa buong Pilipinas sa lahat ng klase ng registration. Reactivation, transfer of registration, new registration, pagbabago doon sa mga items doon sa registration. Pero hindi po muna na kami magpaparehistro mula October 21 sa Bangsamoro. I-resume po namin ang registration ng Bangsamoro after ng eleksyon sa Bangsamoro parliamentary election. Bakit? Kasi po baka mag-create ng kalituhan sa mga kababayan natin. Paalala sa mga magpaparehistro na magdala lamang ng isang valid o government-issued ID. Bisitahin ang COMELEC official social media pages para sa mga karagdagang impormasyon. Tandaan, ang pagboto ay kabilang sa mga pangunahing karapatan na ginagarantiyahan ng konstitusyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na natagpuan na ang 2 overseas Filipino workers na napaulat na nawawala sa Hong Kong. Sa media briefing kanina, sinabi nito na nakita na ng mga otoridad ang 2 Pinay overseas worker at hawak na ng Migrant Workers OWA office doon. Sinasabing sinundo ang mga ito sa isang police station na nasa maayos ang kalagayan. Batay sa inisyal na impormasyon ng DMW, nawala sa isang trail ang 2 Pinay matapos nilang magbakasyon sa araw ng day off. Hindi pa malinaw yung kabuang kwento. Yung ulat lang na pumasok sa akin kanina is nawala daw sila sa hiking on a certain trail, yung Long Mun Country Trail. At yun lang, ginagather pa natin yung sapat na detalye. Ayon sa DMW na-terminate ang kanilang kontrata sa employer dahil hindi sila nakapag-report sa trabaho. Tutulong naman ang DMW sa gagawing repatriation sa dalawa. Terminate sila, usually matter of course ito for Hong Kong, for employers to report na hindi bumalik and hindi bumalik. And usually ang course of action ng employer doon is to report, and after a certain period of time, nasa discretion ng employer is to terminate. Maaari pang tumagal hanggang Enero sa susunod na taon ang nararanasang influenza-like illness o malatrangkasong sakit, ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Ronjin Solante. Kung susundaan niya ang pattern noong mga nakaraang taon, mula Agosto hanggang Enero talaga ang panahon ng pagdami ng malatrangkasong sakit. Dagdag ni Dr. Solante, may iba't ibang klase ng virus na nagdudulot ng influenza-like illness at kabilang dito ang COVID-19. Pero nilinaw niya na walang bagong strain ng mabangis na virus na nagdudulot ng pagdami ng mga nagkakasakit batay sa pag-aaral ng Epidemiology Surveillance Bureau ng Department of Health. Kung titingnan natin yung trend ng influenza-like illness for the past years, even in 2022, after the pandemic, 2023, talagang umpisa ng August, September, October, November, December, until early part of January, mataas pa rin ang influenza-like illness. Inatasan ni Philippine National Police ang lahat ng police unit sa bansa na paigtingin ang ipinatutupad na health at safety measures. Ito ay para pangalagaan ang mga tauhan nito at ang publiko sa gitna ng mga kaso ng seasonal flu dahilan ng pagsuspinde sa klase sa Metro Manila. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Yes, Leia, go ahead. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Health Service na magsagawa ng mga regular na check-ups at mahigpit na magbantay sa mga pulis na nagpapakita ng flu-like symptoms. Ayon kay General Nartates, kaagad na dapat silang bigyan ng kaukulang atensyong medikal para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa hanay ng PNP.
Ito'y dahil kung nasa maayos na kalusugan ng mga pulis, mas makapagseserbisyo ang mga ito na maayos sa publiko. Pinaalalahanan din ni General Nartates ang mga tanggapan at quarters ng pulisya na tiyakin ang ventilation at kalinisan sa lahat ng oras. Una rito, nilinaw ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na walang outbreak ng influenza-like illness sa Metro Manila sa kabila ng desisyon ng Department of Education na suspindihin ang mga klase. Samantala, hinikayat din ng PNP ang publiko na manatiling kalmado at sumunod sa official health advisory. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Niyanig ng magnitude 6.0 na lindol ang bayan ng General Luna, Surigao del Norte dakong alas 7:03 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, October 17. Base sa report ng PHIVOLCS, unang naitala ang lindol sa magnitude 6.2 na kalaunan ay ibinaba sa magnitude 6.0. Naramdaman din ang pagyanig sa ibang panig o ibang pang mga lugar sa Surigao del Sur at Dinagat Island na umabot sa intensity 5, habang intensity 4 naman sa iba pang mga lugar sa Southern Leyte, Butuan at Surigao. Pinakamahina na ang intensity 2 na naramdaman sa ilang pang parte ng Leyte, Malaybalay, Bukidnon, Cagayan de Oro at ilang lugar sa Davao de Oro. Samantala, dakong 7:57 ng umaga, kanina nang muling yanigin ng magnitude 4.4 na lindol ang General Luna, Surigao del Norte. Sa kaugnay na balita, nagkansela na ng pasok sa eskwela at trabaho ang ilang mga lokal na pamahalaan sa Surigao del Norte kasunod ng naitalang magkasunod na lindol sa General Luna ngayong Biyernes ng umaga. Sa abiso ng General Luna Municipal Government, kanselado muna ang klase sa lahat ng antas habang ipag-uutos rin ang suspensyon ng lahat ng inter-island travel, port operations at lahat ng sea-related activities. Ipina-activate rin ang lahat ng emergency response unit sa buong munisipalidad. Sa bayan naman ng San Miguel, kanselado rin ang klase at pasok sa trabaho, mapapublic o private man. Layo ng suspensyon ang kaligtasan ng mga residente kasunod ng naitalang lindol. Muling dumalaw sa Northern Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kamustahin ang kalagayan ng mga kababayan natin doon na biktima ng lindol. Sa bayan ng San Remigio, idinadaing ng mga residente sa Pangulo ang hirap pa rin sa kanilang sitwasyon doon. Mula sa Bogot City, Cebu, makibalita tayo kay Irish Madelo live. Irish, ano ang kahilingan ng mga residente kay PBBM sa kanyang pagdalaw dyan? Yes, Ella, nakahanda na ang mga apektadong pamilya na nasa Bayanihan Village sa San Remigio. Nais nila na maipaabot sa Pangulo ang tulong na kailangan nila sa ngayon, kagaya ng tent na maayos o modular house. Kanila, mahirap umano ang tent dahil nababa sila tuwing umuulan. Salamat na maabot sa tingin na sa sitwasyon sa Kuanba dari sa Norte. Kaya kita sa niya sa ngayon ngayon. Sapat na supply na tubig na maiinom dahil kinukulang sila lalo't mainit ang panahon. Lagi pagkuwang sa parte sa pagkaon o kuwan, naagitan sa night time yung mga standard o tubig yung need sa tao na nakainit pa.
Water ka siya. Tagaan pa siguro pag tagsaka kuan ni kuan ate. Okay, layo kan tigis kung inginom ko tag tubig kuwang dito. Dili kayo buwan tubig minum niya kung pati anong maligo o agapon kuwang dito. Kasi water bigo diri. Kasi kuan siya nga magamit nga kuan ba. Yung ibang mga residente sa San Miguel ay nais na din nilang umuwi sa kanilang mga tahanan sa kabila ng banta ng mga panganib sa sinkhole. Samantala dito sa Bugo City, mayroon ng 162 families o katumbas sa 894 individuals dito. Madalas na inirereklamo nila ay ang mainit na panahon. Kinumpirma naman ni Jonas Mako, camp manager dito, na walang naitalang nagkakasakit na malubha. Tanging ubo at sipon lamang ng dahil sa init ng panahon. Wala po nagkakasita yung sobra. Yung ano lang parang sa sipon because of the weather condition. Pero yung sobrang sakit wala naman po. Nagtayo sila ng isolation tent para maiwasan ang hawahan kung may magkasakit. Mayroon din silang post-traumatic reliever pool para sa mga bata na naglalayon maaliw ang mga batang nagkakaroon ng trauma dahil sa lindol. Samantala, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tumaas na sa 79 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bugo City, Cebu noong Setyembre 30. Sa pinakabagong ulat ng NDRRMC, sinabi rin nito, 559 individual ang nasugatan sa naturang pagyanig. Sa pagbisita nga ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Bugo City ay kasama po ay nagsagawa siya ng inspection sa mga tent facilities dito. Kabilang na magbibigay din ng 5,000 tulong para sa mga partially damaged at 10,000 para sa totally damaged. At mayroon namang ibang mga residente sa San Miguel na nais nang umuwi sa kanilang mga tahanan. At yun na nga ang ating aalamin kung ano pa ang tulong o ang instruction ng pamahalaan sa mga residente. Alright, maraming salamat, Irish Madelo. Tapos na yanigin ng magkasunod na lindol, ang Davao Oriental nasa labas pa rin at nananatili lamang sa mga temporary tents ang mga pasyente ng ospital. Ito ay dahil wala pa rin katiyakan kung ligtas na bang bumalik sa loob ng pasilidad. Mula sa Mati City may report si Gladys Toabi live. Gladys, kumusta ang kalagayan ng pasyente at paano yung mga kritikal ang kondisyon? Hindi ba sila ililipat sa ibang pagamutan? Ella, yan ang ating inaantabayanan sa ngayon kung ano nga ba ang magiging long-term solution ng pamahalaan para sa mga pasyente dito sa naturang ospital. At Ella, bagaman naging malakas ang lindol noong nakaraang Biyernes, ay nananatiling fully operational ang ospital. Patuloy ang pagtanggap ng mga pasyente, ngunit nakakonfine muna sila pansamantala sa labas ng ospital sa nakaset up na temporary tents para sa kanilang kaligtasan dahil hanggang ngayon ay walang kumpirmasyon kung ligtas na bang muling gamitin ang gusali. Patuloy na nakakonfine sa labas ng Davao Oriental Provincial Medical Center ang mga pasyente. Isang linggo matapos ang dalawang magkasunod na malakas na lindol noong Biyernes. Upang maingatan ang mga pasyente, inilikas muna sila sa loob ng ospital o mula sa loob ng ospital at pansamantalang nakasilong sa mga tents sa labas. At kahit pa mainit ang panahon, mas pinili rin umano ng mga pasyente na manatili sa labas kesa paulit-ulit na ilikas tuwing may lindol o aftershocks. Sa ngayon ay wala pa umanong go signal mula sa Engineering Department na ligtas na ulit gamitin ang ospital at pwede nang pabalikin sa loob ang mga pasyente.
Ella, sa kabila ng hindi inaasahang sitwasyon dito sa probinsya ng Davao Oriental ay patuloy ang pagbibigay serbisyo o medical services ng ospital sa mga taong nangangailangan. At para kahit papaano maibsan ang init o discomfort na nararamdaman ng mga pasyente ngayon, ay may mga inilagay ng malalaking electric fan para mabigyan ng maginhawa o maging maayos pa rin ang kalagayan ng mga pasyente kahit papaano. Yan muna ang ating update mula rito sa Mati City, Davao Oriental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Isang rockfall event o paggulong ng mga bato ang naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS mula Bulkang Mayon sa Albay. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan, gayunmay patuloy na pinag-iingat ang mga residenteng malapit dito, lalo na kung mauulit ang insidente. Ang detalye sa report ni Ryan Salatandol. Ryan, base sa monitoring ng PHIVOLCS, mayroon bang panibagong aktibidad na naitala sa Bulkang Mayon? Yes, Ella, magandang tanghali. Ito pa lang ang pinaka-latest, yung isang rockfall event na nangyari kaninang madaling araw. Ella, bahagyang nagkaroon ng aktibidad ang Bulkang Mayon ngayong araw. Sa latest bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ngayong araw, October 17, ay nakapagtala ng isang rockfall event o ang pagguho ng bato mula sa Bulkang Mayon. Bagamat nananatili sa Alert Level 1 ang bulkan o ang tinatawag na low level unrest, ay patuloy na pinag-iingat ang ating mga kababayan na malapit sa dalisdis ng bulkan. Samantala, nakapagtala din ng 519 tonelada ng sulfur dioxide flux o SO2 kada araw ang inilalabas ng Bulkang Mayon at may katamtamang steam plumes na napapadpad sa kanluran at hilagang kanluran. Hindi pa rin inaalis ng PHIVOLCS ang mga posibilidad ng biglang pagputok o phreatic explosion, rockfall events at pagdaloy ng lahar, lalo na kung tuloy-tuloy ang mararanasang malalakas na pag-ulan. Nananatiling bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Wala namang naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano sa nakalipas na 24 na oras. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nakipag-ugnayan na ang Department of Human Settlements and Urban Development sa Chamber of Real Estate Builders Associations Incorporated o CREBA sa layuning maresolba ang problema ng pabahay sa Cordillera Region. Ngayong araw, isinasagawa ang partnership sa pagbubukas ng National Shelter Month Summit sa Baguio City. Ang detalya hatid sa atin ni Grace Doc Tolero live. Grace, ano-ano ang pangunahing napagkasunduan ng DSUD at CREBA para matugunan ang kakulangan sa pabahay dyan sa Cordillera? Yes, Ella, pangunahing ang layunin ng partnership na ito ang palakasin ang kooperasyon ng gobyerno at private sector sa pagtatayo ng mga murang bahay. Ayon sa DSUD-CAR, malaking tulong ang pakikipagtulungan ng CREBA upang makahanap ng lupa at mapabilis ang pagpapatayo ng mga bahay sa rehiyon. Magkatuwang ang gobyerno at private sector sa pagtugon sa mahigit 139,000 backlog sa pabahay sa Cordillera. Sa pagbubukas ng National Shelter Month Summit sa Baguio City, sinabi ni DSUD-CAR Regional Director Antoinette Anaban na malaking ambag ang mga real estate groups tulad ng CREBA sa programang ito. Maganda po talaga yung collaboration and partnership with CREBA. Like yung nangyayari ngayon nga na CPD seminar, they are there supporting us. Actually, pag DSUD lang talaga, we lack resources. And alam natin na
sa mga programs natin and the projects na gusto nating i-achieve or i-accomplish for the Cordillera or for the city of Baguio, wala po tayong budget sa DSUD. So the CREBA is there na willing naman to shell out the resources to us. Kasama sa summit ang libreng CPD accredited seminar para sa mga engineer, arkitekto at real estate brokers upang mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan. Ayon pa kay Anaban, dapat tumulong ang mga local government unit sa pagtukoy ng mga lupang pwedeng pagtayuan ng mga pabahay. CREBA has always been there approaching the DSUD kung ano yung pwede nilang maitulong sa programa ng DSUD. Aside from the pabahay, meron pa bang other ways na makakatulong sila? So, ini-engage na namin sila not only doon sa mga activities na ito, but something na may impact. We want the DSUD to already identify mga potential LGU-owned na mga lupa para sa ganun ay doon magko-contribute si developers when it comes to their socialized housing compliance. So yun po, kasi ang challenge talaga sa kanila is yung pag-identify ng mga lupa for development of socialized housing programs. Sinabi naman ng CREBA, Baguio at Benguet chapter na handang tumulong ang mga developer sa mga proyekto ng pamahalaan, ngunit nananatiling hamon ang kanilang kakulangan sa pondo. Iginiit ng mga opisyal na dapat palakasin pa ang koordinasyon ng public at private sector upang matupad ang layuning walang maiwan sa programang pabahay. Sa pamamagitan ng partnership na ito, maasa ang DSUD at CREBA na mas mapapabilis ang pagtugon sa pangailangan sa pabahay, lalo na para sa mga mahihirap at nasalanta ng kalamidad. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Handa na ang puwersa ng Coast Guard District Bicol at ine-activate na ang kanilang deployable response group sa gitna ng banta ng bagyong Ramil. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang Coast Guard Bicol maging ang kanilang mga rescue equipment upang agad makaresponde sa mga mangangailangan ng tulong. Bukod sa Bicol, nakahanda na rin ang Coast Guard Station sa Northern Quezon upang tumutulong sa mga residente na posibleng ilikas dahil sa bagyo. Pansamantalang sinuspinde ng Coast Guard Station sa Catanduanes ang schedule sa paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang pangdagat doon dahil sa banta ng bagyong Ramil. As of 5 a.m. ngayong October 17, naglabas ng travel advisory ang PCG Catanduanes upang pansamantalang ipagbawal ang pagbiyahe ng mga bangka, barko at iba pang kahalintulad nito dahil sa masamang lagay ng panahon. Pinapayuhan din ang mga may-ari ng vessel na kung maaari ay dalhin muna ito sa mga shelter upang hindi mapinsala ng malaki at malakas na hampas ng alon. At para naman sa update kaugnay sa bagyong Ramil, bahagyang lumakas ang bagyo habang kumikilos patungo ng Philippine Sea. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 1 sa ilang lugar sa bansa dahil sa banta ng bagyo. At para alamin ang latest sa bagyong Ramil, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Meron tayong update regarding kay Tropical Depression Ramil. Nabuo po ito kaninang alas 2 ng madaling araw. As of 10 in the morning naman ay huli itong namataan 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Virac, Catanduanes. Ito ay bahagyang lumakas from 45 kph naging 55 kilometers per hour po ito malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos po southwestward or patimog kanluran at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest animation, wala pang direktang epekto itong si Bagyong Ramil, subalit yung trough o yung outer portion nitong bagyo ay nakaka-apekto na dito sa may Bicol at sa may Eastern Visayas, habang patuloy pa rin yung mga pag-ulan for today over the eastern sides of other areas pa in Luzon dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin po galing sa may silangan.
Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan within the next 24 hours po westward or pakanluran po ang movement nito. So ibig sabihin talaga ay direkta po itong makaka-apekto po dito sa may Kabikulan. Magkakaroon ng close approach dito sa may northern and eastern Samar. Pagsapit po bukas ng umaga. Then pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, magkakaroon po ng landfall dito sa may Kabikulan. So maaaring magkaroon ng landfall ng mga 2 o 3 beses, depende po dun sa mga isla na tatamaan nito, lalo na sa may Catanduanes, sa may eastern coast po, sa mga eastern islands ng Camarines Norte and Albay. Then afterwards, magkakaroon din ng close approach po pagsapit po ng gabi dito sa may Camarines Provinces and Quezon Province. Pagsapit naman po bukas ng umaga, posible itong magkaroon ng panibagong landfall dito po sa may area ng Northern Quezon, kabilang ang Polillo Islands or sa may Southern Aurora. So simula naman Sunday ng umaga hanggang sa gabi ng Sunday, ay babagtasin po nito itong timog na bahagi ng Northern Luzon, buong Central Luzon, and affected din po ang malaking bahagi ng Calabarzon, and that includes Metro Manila. So pagsapit po ng Sunday ng gabi, nasa may karagatan na ito sa may West Philippine Sea at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility po sa Monday ng umaga or tanghali. In terms of intensity, possibly po mamayang gabi lumakas pa ito bilang isang tropical storm at magkaroon ng international name. Nakikita natin yung estimated na lakas ito habang lumalapit po dito sa may Luzon ay nasa 65 to 75 kilometers per hour. So may kalakasan pa rin po ang hangin na daladala nito, no? And in terms of lawak niya, medyo malawak din po sa ngayon at posibleng lumawak pa ito habang lumalapit dito sa may Luzon. Kaya malaking bahagi nga po nito, Luzon and Eastern Visayas, directly maapektuhan ng mga pabugso-bugsong hangin at may kalakasang pag-ulan. We also have to take note itong cone of probability na tinatawag natin, no? So sa ngayon, nasa Hilagang Bicol yung posibleng daanan po ng bagyo. Pero knowing na ito ay meron pa rin cone of probability or uncertainty na posible pa siyang bahagyang umakyat, so maaaring magkaroon ng landfall for the first time dito sa may Aurora, Isabela area, pero mas nagli-lean towards the southern movement po itong bagyong si Ramil, no? Maaaring magkaroon ng paglapit pa dito sa may Northern Samar, then magkaroon ng landfall dito po sa may parting Albay, Southern Catanduanes and Camarines Sur. Babagtasin po ng mismong sentro ng bagyo ang natitirang bahagi pa ng Camarines, Quezon, at hindi rin natin inaalis yung chance na didikit pa ito sa may Metro Manila at sa may northern portion ng Calabarzon hanggang sa bagtasin po ang Central Luzon. Sa araw po yan ng late Saturday hanggang sa araw po ng Lunes. So possible landfall over Bicol region on Saturday afternoon and another landfall dito sa may Aurora, Quezon area pagsapit po ng Sunday ng umaga. Sa ngayon po meron tayong nakataas na wind signal number 1 or babala sa hangin dito po sa may Southern Luzon and Eastern Visayas. Eastern portion kabilang ng Quezon and eastern portion of Quezon kabilang ng Polillo and Alabat Islands. Meron na rin tayong signal number 1 pa rin sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Burias and Ticao Islands, Northern Samar, northern portion of Samar, at northern portion of Eastern Samar. Mas maraming lugar pa po sa Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga wind signals habang lumalapit po itong si Bagyong Ramil at posible tayong magtaas ng hanggang wind signal number 2, knowing po na ito ay approaching sa atin as a tropical storm. So yung estimated po na lakas nito is around 65 to 75 kilometers per hour base po sa pinakahuling track ng Pag-asa. So yung effect po nito, for sure hindi pa nararamdaman, no, base po dun sa ating latest animation. So we're giving our public po the time, ngayong araw na po, para po maghanda at mag-reinforce ng bahay para po dun sa mararamdaman natin na malakas na hangin at malakas po na mga pag-ulan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, yung concentration po ng malalakas sa ulan natin over the weekend po talaga, no? So itong nakikita po natin ng mga lugar na maapektuhan po within the next 24 hours ay magli-lean towards starting tomorrow morning hanggang sa tanghali. Itong mga lugar kagaya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, at dito rin po sa may Northern Samar, Samar and Eastern Samar, posible hanggang 100 millimeters or by tomorrow, meron po tayong mga kalat-kalat na mga minsang malalakas na mga pag-ulan. At yan po yung nagdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And we're also considering na nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa mga lugar na ito from the past few days dahil sa easterlies. Pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang hanggang Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan malapit na nga dito sa may area po ng Quezon Aurora, itong si Bagyong Ramil. Maraming lugar ang posibleng magkaroon hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan.
Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Posible magkaroon ng enhanced rainfall dun sa mga lugar na nasa bulubundukin po. No? Meron tayong mga bulubundukin ng Sierra Madre, posibleng mas mataas pa sa 200 mm yung dami ng ulan. Plus, other areas pa dito sa may Cagayan Valley, sa may southern portion of Cordillera Region, merong 500 to 100 mm sa dami ng ulan. Simula yan bukas ng tanghali. Gayun din sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon, Northern Samar, hanggang dito sa Metro Manila, simula po bukas ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, andyan yung peak na meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains po. At pagsapit naman po ng Sunday noon hanggang sa Monday noon, ito yung time naman kung saan halos nandito na sa may Ilocos region yung bagyo at palayo na rin po dito sa may West Philippine Sea. Magkakaroon pa rin na pag-ulan simula po Sunday ng tanghali ang buong or halos buong Northern Luzon except dito sa may Batanes. Gayun din ang mga probinsya po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, and Aurora, light to moderate with at times heavy rain. So yung mga nakikita po natin lugar for itong last 3 slides po natin, posible tayong magtaas dyan ng mga heavy rainfall warnings, no, mapa red, yellow, or orange po yan. Ibig sabihin, posible pa rin itong mag-cause ng mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa po sa inyong lugar. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 11, na nagsasabi, "Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.